Lola, maari po ba akong humingi ng pabor sa inyo? Isang araw na sila Lola Telma lang at Bubot sa bahay. O naman na po, basta ikaw kahit ano. Sagot ni Lola Beth. Ano ba yung pabor na hihingin mo? Nais ko pong makilala ang taong nag-donate ng mata ko. Napatahimik si Lola Telma sa sinabi ng apo. Alam niya na mahihirapan sila na alamin yon. Kilala niya ang doktor na nag-opera sa apo niya. May isang salita ito. Ngunit ramdam niya din sa apo ang kagustuhan nito na makilala kung sino talaga ang misteryosong tao na walang pag-aalinlangan na nagbigay ng mata sa kanya. Alam niya na hindi titigil si Bubot hanggat hindi iyon nakikilala. Samantala sa di inaasahang pagkakataon naman sa isang mall. Habang namimili sila Cassie at Jerome ng mga damit para kay Bubot, ay may isang pulis na lumapit sa kanila. Hindi nila ito kilala pero kilalang kilala sila. Si Cassie ang una nitong binate. Uy Ma'am Cassie, kamusta na po at kamusta na ang anak ninyo? Maayos na po ba ang mata niya? Nagtaka sila bakit alam nito ang tungkol sa anak nila. Bakit niyo po kami kilala at paano niyo nalaman ang tungkol sa mga mata ng anak namin? Tanong naman ni Jerome. Oo nga pala sir, hindi niyo nga pala kami nakita doon. Inabot nito ang kamay kay Jerome at nakipagkamay. Espeudoy de Guyapo, Arnel de Guia. Isa po ako sa 2 pulis na kasama ni Boggs. Yung nag-donate ng mga mata sa anak ninyo. Boggs? Nag-donate ng mata sa anak ko? Teka sir, linawin niyo nga po. Sino po yung Boggs na tinutukoy ninyo? Tanong ni Cassie. Ramel Carrion po. Yun ang tunay niya pangalan pero Boggs ang palayaw niya. Nanginig ang tuhod ni Cassie. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Nabanggit pa lang ang pangalang Boggs ay kinabahan na siya at nakadama ng galit. At ngayon nga nasigurado na siya na ang Boggs na sinasabi. Ng pulis na nagbigay ng mga mata sa anak niya. At ang Boggs ba humalay sa kanya ay iisa ay halo-halo ang kanyang naramdaman. Galit ba? Poot? Pero dapat pa nga ba siyang makadama ng galit? Ano ang plano mo ngayon? Tanong ni Jerome habang nasa kotse sila at pauwi ng bahay. Hindi ko alam, Han. Naguguluhan ako. Si Bubot. Alam kong gusto pa din niya malaman kung sino ang donor ng mga mata niya. Sasabihin mo ba? Tanong ni Jerome. Paano ko sasabihin? Ano ang sasabihin ko? Na ang may-ari ng mata niya ay ang tunay niyang ama? Hindi maaring malaman ni Bubot na ang hayop na yon ang ama niya. Hindi na muling nagtanong pa si Jerome. Maging siya man ay nalilito din kung ano ang dapat gawin. Malaki ang galit niya kay Boggs. Pero hindi niya makakalimutan na dahil sa pagliligtas sa kanya ni Bubot kaya ito nabulag. At ang dahilan kung bakit nakakakita ulit si Bubot ay ang mga mata ng taong kinamumuhian nilang mag-asawa. Ano nga ba ang dapat? Magalit, mapoot, o magpasalamat? Parehas na magulo ang isip nilang mag-asawa. Lumipas pa ang mga panahon. Si Bubot ay high school na noon. Nagkaroon na siya ng mga kaibigan. Active din siya sa mga gawain sa simbahan. Hindi pa rin niya alam kung sino ang may-ari ng mga mata niya. Nabigo kasi silang malaman yon sa doktor. Nang minsang samahan siya ni Lola Telma na magtanong. Pero sa haba ng panahon na lumipas ay hinding-hindi nawawala sa isip niya ang tao na iyon. Ang misteryosong tao na nagbalik ng kanyang paningin. Ang dahilan kung bakit nakapagpatulo siya ngayon sa buhay. Hindi niya alam na ang taong iyon pala ang siya ding nagbigay ng buhay niya. Ang tunay niyang ama. Nang mga panahon na iyon, ay laya na din si Boggs. Wala siyang paningin, pero hindi yun naging hadlang upang siya ay magpatuloy. Isang bulag na pastor, ang madalas na naiimbitahan sa iba't ibang church upang magturo ng salita ng Diyos. Nagbabahagi ng karanasan at nagpapagtuon sa mga tao na kahit isang kriminal ay may pag-asa pang makabawi at magbago. Madalas ay naiisip niya ang kanyang anak, kung kamusta na ba ito, kung maayos ba ang paningin nito. Nais niya ding ipadama sa anak ang pagmamahal. Ang pagsisisi, nais niya ding maranasan na maging isang ama. Pero ayaw niyang guluhin pa ang isip ng anak, ayaw niyang siraing muli ang pamilya na minsan na niyang nagawa ng masama. Mommy, sama naman kayo minsan sa church pag Sunday. Pag-anyaya ni Bubot sa ina. Aba, ang anak ko talaga. Mukhang active na talaga sa gawain ng simbahan. Oo naman, Mommy. Masaya po doon at madami akong mga kaibigan. Oo nga naman, Cassie. Huwag puro negosyo. Bigyan niyo din ng panahon ang pagpapaslamat sa Diyos. Dagdag pa ni Lola Telma. Andun din si Lolo Ben at Jerome ng araw na yon. At lahat naman ay sang-ayon sa hiling ni Bubot kay Cassie. Nagkasundo sila na sa araw ng linggo ay sama-sama silang a-attend ng service sa simbahan. Excited si Bubot nang dumating ang araw na yon. Special sa kanya ang araw na yon dahil unang beses na magsisimba sila ng sama-sama. Pastor. Mommy at Daddy ko po pala. Pakilala ni Bubot sa kanyang mommy at daddy. Mabuti naman po at nakadalo kayo ngayon. Tamang-tama at may guest tayo na pastor. At siya ang magtuturo ngayon. Wow talaga po, Pastor. Sino po siya? Tanong ni Bobot.
Maya-maya ay ipapakilala din natin siya. Umupo muna kayo at ilang minuto lang ay magsisimula na ang service. Inaya ni Bubot ang mommy at daddy niya sa unahan para doon umupo, pati na din ang lola at lolo niya. Sa araw na ito ay may bisita tayong pastor at siya ang magbabahagi sa atin ng salita ng Diyos. Sama-sama nating i-welcome. Pastor Ramil Carreo. Nagulat at nagkatinginan ang mag-asawa nang madinig ang pangalan ng pastor. Tumayo ang dalawang lalaki sa kabilang side ng church at inalalayan ang isa pang lalaki papunta sa pulpito na nasa gitna ng church. Halos manlaki ang mata ni Cassie. Muli ay nagbalik sa isip niya ang mga ginawa sa kanya nito. Pansin ni Jerome ang galit sa mga mata ni Cassie at ayaw niya na tuluyang kumawala ang galit na yon at makagawa ng iskandalo. Kaya hinawakan niya ang kamay nito. Okay lang po ba kayo, Mommy? Tanong ni Bubot sa ina. Kung galit ang nararamdaman ni Cassie, iba naman ang kay Bubot. Nang makita kasi nito na hindi nakakakita ang lalaki ay nakadama siya ng kakaiba. Hindi niya mawari ang pakiramdam pero parang nagkaroon siya ng pananabik na makilala ito. Nung nasa gitna na si Boggs ay mas lalong nakadama ng galit si Cassie. Nais na sana niyang umalis pero pinigilan siya ni Jerome at sininyas dito ang anak. Ang ibig sabihin ay baka makahalata si Bubot. Nagsimula nang magsalita si Boggs o si Pastor Ramil. Una ay nagbahagi muna ito ng ilang mga salita ng Diyos at ang sunod na bahagi ng kanyang pagsasalita. At doon ay binahagi na niya ang kanyang sariling istorya. Isinalaysay niya mula noong nakagawa siya ng kasalanan sa isang babae at maging sa pagkakakulong niya. Kung paano siya nakakilala sa Panginoon sa loob ng kulungan at kung paano siya nagsimulang magbago. Tumutulo ang luha niya habang nagkukwento. Halos lahat ay naluha sa mga binahagi niya. Pero ang higit na nakapagpaluha sa lahat ay nang ibahagi niya kung bakit siya nabulag. Sadyang marunong ang Diyos saad niya. Hindi niya lang ako pinatawad kundi binigyan niya rin ako ng pagkakataon na makabawi sa mga taong nagawan ko ng pagkakasala, lalo na sa anak ko na naginay hindi ko na makikita pa. Ang lahat ay naiyak dahil sa mga patotoo ni Boggs. Maging si Cassie at Jerome ay tila ba lumambot ang puso at hindi na din napigilang maluha. Maya-maya ay nagulat ang lahat sa sumunod na nangyari. Tumayo si Bubot at lumapit sa harap ni Boggs. Umiyak ito. Walang kalam-alam si Boggs sa nangyayari. Hindi niya nakikita si Bubot. Wala siyang nakikita. Nadidinig niya lang ang hikbi ng isang babae na tila malapit lang sa kanya. Matagal na kitang hinahanap. Ang may-ari ng mata na gamit ko. Ang taong dahilan kung bakit ako nakakitang muli. Ikaw pala yun. Ako ito si Bubot. Ang batang binigyan mo ng paningin. Ako ang bata sa kwento mo. Kinuha niya ang kamay nito at idinako ang palad sa kanyang pisngi. Hindi na napigil pa ni Boggs ang maluha. Lukso ng dugo. Yun ang naramdaman niya. Ikaw ang anak ni Cassie? Opo, ako nga. To kung totoo ang lahat ng kwento ninyo. Ako marahil ang inyong anak. Noon ay naging malinaw na kay Bubot kung bakit galit sa kanya ang mommy niya noon. At kung bakit hindi siya matanggap nito. Niyakap niya si Boggs. Umiiyak ito at humihingi ng tawad sa mga nagawa niya. Kinuha ni Bubot ang mic at nagsalita habang hawak ang kamay ng kanyang ama. Buong pagmamalaki na ipinakilala niya ito. Pinakilala niya bilang kanyang tunay na ama. Pagkatapos ay inakay papunta sa kinauupuan ng mommy at daddy niya. Mommy, daddy, maaari po bang patawarin niyo na si Itay? Dahil sa mga nasaksihan ay tuluyan na nga ding lumambot ang puso ni Cassie at Jerome. Hindi nila ipinagkait sa anak ang hiling nito at mas lalong hindi nila ipagkalait ang pagpapatawad. Nakamit ni Boggs ang kapatawaran. Nagkakilala silang mag-ama. Humingi din ng tawad ang mag-asawa kay Bubot sa paglilihim nila at agad ay pinatawad sila nito. Naging regular na pastor na si Boggs o Pastor Ramil sa church na iyon. Naging active na ang buong pamilya ni Bubot sa mga gawain sa simbahan. Si Bubot ay nagsisilbi bilang isang guro ng mga kabataan o ang tinatawag na youth ministry. Naging maayos ang lahat ay yun ay dahil sa pagtanggap ng pagkakamali at pagpapatawad.